Amen. Praise God. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, paglulhati, ay tanging sa ating dakilang Diyos na buhay at dobling pagrespeto sa ating led pastor, Wildis Rod Almeida, sa ating beloved assistant pastor, Lina Comon Almeida, sa ating beloved Willie James Almeida Jr., ating kasama ngayon, sa lahat ng mga Almeida children, sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya, sa lahat ng mga preachers, sa lahat ng mga kapatiran na nanggagaling pa sa malayong lugar, sa mga bisita, isang magandang hapon po sa ating lahat. Amen. Glory to God. Glory to the rest Jesus. Itong Jesus Miracle Crusade, mga mahal, kaya't siya tinatawag na Jesus Miracle Crusade dahil punong-puno ng himala dito sa kongregasyon na ito. Ako po dati, isa po sa binago ng mahal na Panginoon, na ako po'y puno ng bisyo. Nag-start ng 11 years old. Nagsimula na magsigarilyo hanggang sa paghit-hit ng marijuana, hanggang sa barkada, hanggang sa fraternity, nangabang ng mga tao sa daan, nangabang ng sakyan, nangakyat ng bahay, natutulog sa lansangan. Ngunit dumating ang Jesus Miracle Crusade sa aming buhay. Binagong lubusan ang aking buhay. Kaya nagiging miracle ang aking buhay. Amen! Kaya mga mahal, kung patutol ang ating pinag-usapan at himala dito sa kongregasyon na ito, napakarami magiging sa aking buhay. Isa na po yan sa testigo. Kung maalala nyo po, year 2000, alam po ng ating beloved Kernel yan. Nagkaroon, Kernel Kapalad, nagkaroon ng hostage ang mga bandidong mamatay tao na busayap doon sa sipadan in between ng Malaysia at Pilipinas. Kinuha nila ang mga hostage doon at dinala doon sa Hulo-Sulo sa Talipaw. Nabalitaan ng beloved pastor, nagkaroon ng hostage doon, pinaghandaan ng beloved pastor upang akyatin, himukin, ipagdasal ang mga hostage. Bago niyan, bilang respeto, sumulat ang beloved pastor sa Malacanang, hindi pinayagan. Ngunit ang sabi ng beloved pastor, kamatayan lang ang makapagpigil sa misyon ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa madaling salita, may preparation ng beloved pastor na 2 buwan na pag-aayuno, walang kain, nananalangin, tumatawag, tumatangis sa dakilang Diyos. Agad namang tinugon ng mahal na Panginoon ang kanyang panalangin. Isang araw, isa-isa kaming tinawag at kami po ay isasama doon sa lugar ng kampo ng Abu Sayyaf at tinanong kami isa-isa kung ilang porsyento ang aming pananampalataya. Hindi po kami umimik. Ang sabi ng beloved pastor, napakadelikadong misyon ang ating papasukin. Kung mayroon kayong 85% na pananampalataya, 90%, 95%, hindi tayo makauwi doon. Lahat tayo mamatay. Dahil grabe ang balita, ang Abu Sayyaf, hindi lang papatayin ang tao, pugutan pa ng liig. Dahil sa kanilang tradisyon,
Pag nakapatay sila ng kanilang kalaban, honor sa kanila yan at pupunta sila sa langit. Sa paghanda ng Bled Pastor, hindi po siya nagdala ng iba't ibang malakas na armas. Hindi siya naghanap ng mga koneksyon na matataas sa gobyerno. Ultimong lumuhod na nalangin, nagfasting ng mahaba, pinaghandaan, at ang dala-dala ay ang banal na kasulatan. Yun ang kanyang sandata upang akyatin ang kampo ng Abu Sayyaf. Praise the Lord. Sa madaling salita, dumating kami sa hulo-sulo. Ang beloved pastor hindi nagsasalita dahil ang anointing hindi mabawasan. Ganun po dito sa Jesus Miracle Crusade. Ganun po ang beloved pastor. Ganun ang kanyang mamalasakit sa kapwa natin. Magiging mamatay tao, magiging Kristiyano, magiging Muslim, magiging mamatay tao, mga busayap. Concern niya na babahagian ng salita ng Diyos. Ang kanyang daladala, banal na kasulatan, hindi nakakamatay, nakakabuhay, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Ang sabi ng Bled Pastor, maghanap kayo ng Abu Sayyaf. Ang aking makasama, nagtanong-tanong kung mayroon tayong koneksyon sa taas at kailangan makausap si Commander Robot. Maraming nagpresenta na kaya nilang kontakin. Ngunit may isang nagpresenta, sabi niya, ako ay media. Akyat baba ako doon at kaya kong kontakin si Commander Robot. Sa madaling sabi, nakausap ng beloved pastor for the first time nagsalita. Ang sabi ni Commander Robot, Pastor, hindi ka pwede ditong umakyat. Napakadelikado. Ang sabi ng beloved pastor, Commander Robot, papayag ka sa hindi, aakyat ako ngayon din. Ang sabi ni Commander Robot, bigyan mo kami, Pastor, ng isang oras para mag-usap-usap. After 1 hour, ang sabi ni Commander Robot, pwede na kayong umakyat. Praise the Lord. Kaya nag-prepare kami, nag-arkila kami ng sasakyan, at umabante. Ang sabi ng aming guide, Pastor, lahat ng gamit nyo, kukunin ng Abu Sayyaf. Ang kamera nyo, video, kukunin yan. Ang beloved pastor, ngumiti lang. Pagdating sa kampo ng Abu Sayyaf, may checkpoint doon. Dahil may timbre galing sa Malacanang, bawal kami palusutin, bawal kami paakyatin. Sa pamagitan ng prayer, umikot ang mga sundalo. Kami identify na mga Kristiyano, mga preacher, dahil nakabarong. Wala namang nakabarong na akyat doon dahil mga farmers yun. Binuksan ang harang, tinaas, umabante ang aming sasakyan. Pagdating sa una-unahan, may checkpoint uli. Akala ko, mga kafgo, mga sundalo, mga Abu Sayyaf na pala. Malapit lang sa kampo, sa checkpoint ng mga sundalo. Ang mga Abu Sayyaf, pumasok sa sasakyan namin, ang iba umakyat sa taas ng aming sasakyan. Sa tuwa namin, namigay kami ng invitation. Ito po, oh. Namigay kami sa mga Abu Sayyaf, mga member, mga armado, iba't ibang kalibring baril na mahaba. Binigyan naming invitation, napakalaki ng pangalan ng Jesus. Praise the Lord. Jesus Miracle Crusade. Ang pakay ng beloved pastor, magkaroon ng Bible study doon mismo sa kuta, sa kampo ng mga Abu Sayyaf na kung saan nandoon ang mga hostage. Ang sabi ng aming guide na taga GMA 7,
na media, Pastor, magagalit sila. Mga Abu Sayyaf yan, mga Muslim yan, huwag niyong bigyan na invitation. Ngunit sa tuwa naming dala-dala ay pag-ibig. Ang dala-dala ng beloved pastor, pag-ibig, Biblia, Word of God. Walang kinakatakutan. Namigay kami hanggang sa bubong ng sasakyan. Pagdating sa unahan, hindi na kaya ng aming sasakyan. Nilipat kami sa 6x6 na truck at inakyat kami doon. Hanggang doon sa kaloob-looban ng kabundukan ng Talipaw. Dahil maputik, hindi na kaya, ibinaba kami at pinalakad. Napakahirap na misyon. Parang bangungot, parang panaginip sa akin kung aking balik-balikan. Imposible kaming makauwi, lalo na kung kumpleto. Napaka-imposible. Pagbaba namin, ang sabi ni Commander Robot, Pastor, dito ka na sa aming kuta. Welcome ka dito. Lahat ng gusto mong gawin, malaya kang gawin. Buhatin kita sa pagbaba sa 6x6. Videohan nyo para makita ng buong mundo na kami mabait at tinanggap namin sila ng maayos. So, mayroon kaming video, binaba, binuhat ni Commander Robot, inalalayan. Napakagandang pag-welcome sa amin. Dinala kami doon sa bahay na walang dingding. Ang sabi ng beloved pastor sa akin, Brother John, ihanda mo ang mga instrumento, mag-uumpisa na ako magsalita. Hinanap ko amplifier, wala na. Battery, wala na. Microphone, wala na. Wala na kaming gamit. Dali-dali akong pumunta kay Commander Robot dahil doon lang siya sa kabilang banda at pinapaikutan ng kanyang mga soldier. Napakahirap palang lumapit sa commander, mamamatay ka. Ngunit dahil nga ang pakay namin magsalita, mag-spread out ng Word of God, ang pakay ng Bled Pastor, dali akong pumunta doon. Commander, magsasalita ang mahal pastor, walang microphone, wala ang battery, wala ang amplifier. Kung saan man yun, puntahan natin at gagamitin. Sabi ng Commander Robot, kung ano lang mayroon dyan, yun na lang. Kasi takip dilim na. Magsisilim. Napakadelikado. Baka masalubong natin ang mga sundalo. Magkaroon ng putukan. Nagkaroon ng megaphone kami. Dala-dala namin yon. Ang beloved pastor nagsalita sa taas. Hindi ko makakalimutan. Akala namin, pistok lang na magkaroon ng conversation. Kung paano nangangaral ang beloved pastor sa TV. Ganon ka-boldness. Wala sa kanyang isip na may armadong mamatay tao na musayap sa kanyang harapan. Hallelujah. Tuloy-tuloy ang kanyang salita. Tinawag ang ating beloved ordained preacher, Herme Lempen. Padre Herme, umakyat ka, magpaawit ka, kumanta. So ang ganda ng kantahan. Ang mga pusep, naiindak din. Dahil mahilig sila sa music. Kalaunan, narinig nila Christian song. Siyempre, bawal doon. Nakita ko ang handkerry na masinggan, pinalahan. Nakita ko, sabi ko, nako, ito, mukhang delikado. Tumabi ako sa beloved pastor. Tumabi ako. Dito, safety ako. Ganon ang aking iniisip at ang aking pananampalataya. Kung nasaan ang man of God, dahil kinikilala natin ang beloved pastor, propeta ng Diyos, man of God, ang kanyang panalangin, tinutugon ng pinakamamahal na Panginoon. Right. Hallelujah. Ang sabi ng beloved pastor sa akin, Brother John, huwag kang matakot mamatay. Huwag kang matakot sa baril.
Huwag kang matakot sa busayap. Hindi tatagal maghimala ang mahal na Panginoon. Ang masinggan binalahan nakadapa ng gunner, hindi natuloy. Ngayon, ang sabi ni Commander Robot, nasaan na ang regalong pangako? Dahil may regalo ang Blind Pastor. Nasaan? Doon tayo sa sulok. Pagdating sa sulok, nakita ko Inabot ng Blind Pastor, bago ay abot, kasama ang ating aming kasama, Brother Dan, Porteros, Calvin, Sinimasong, yung taga Jamie 7, Commander Robot, Commander Jeep. Bago iabot ang regalo, ipinag-pray ang dalawang commander. Nilihan sa ulo. Bawal yan. Dahil sila, mga Abu Sayyaf, lalo na mga Muslim. Ngunit, wala sa isip, wala sa plano ng Blind Pastor ang mga bawal, wala sa plano ng Mahal Pastor ang kakatakutan. Ang plano ng Mahal Pastor, sundin ang kalooban ng Diyos. Pinag-pray ang mga commander. Start ang mga commander bumait sa loob ng 3 buwan hanggang kami nakauwi. Wala kaming narinig na masamang mga salita galing sa kanilang mga bibig. Ganon ang mahal na Panginoon maghimala. Pagdating ng takip dilim, pinagkapkapan kami ngayon. Ito na. Nakuhaan kami ng mga wallet. May mga hawak pang baril. Siyempre sa wallet, gusto mong may mga souvenir ka. Yung iba, may mga ID pa na mga NGOs, Intel. Sabi ng Abu Sayyaf sa akin, Kuya, may asawa ka na, may anak? Sabi ko, may asawa, bagong kasal. Sayang, hindi ka makita ng asawa mo, hindi ka makita ng pamilya mo, hindi ka na makita ng anak mo. Intil ka, patayin ka namin. Unahin namin si pastor, lahat kayo, ubusin namin. Patayin namin kayong lahat. Ngunit sa himala ng Malpainon, walang patayan na nangyari. Praise the Lord. Ang sabi ni Commander Robot, bukas ng alas 10, babalik ako. Samahan ko kayo sa hostage. Hindi pa kami nakarating sa hostage Samahan namin kayo, ipag-pray nyo, dahil may mga sakit yon. Kinabukasan, alas 10, naghintay ang Blind Pastor, walang Commander Robot na dumating. Dahil nabalitaan niya sa TV, sa mga news, Commander Robot, humanda ka. Si Pastor Almeida, pugutan ka ng liig. Sa takot ni Commander Robot, hindi siya sumipot. Kaya, pangalawang gabi, kami na nanalangin, nagpuri sa mahal Panginoon. Grabing kantahan namin, maingay kami. Nagpaputok ng isang beses ang Abu Sayyaf. Bang! Itigil ang kantahan. Alam namin, nagpaparinig kayo sa sundalo. Magkabarilan dito. Ngunit, lumingon ang Blind Pastor na malaking salita, Brad, walang sinong makapagpatigil ng aming pagpupuri dito. Ang sabi ng Abu Sayyaf, ng mahinahon, maliit na lang yung boses niya. Sige, ituloy nyo, ngunit hinaan nyo lang. Tuloy-tuloy ang aming pagpupuri. Praise the Lord. Hallelujah. Ganyan ang mga Kristiyano! Hallelujah! Magiging ang barilman sa iyong harapan. Tuloy-tuloy ang pagpapasalamat, pagkanta, pagpupuri sa dakilang Diyos. Ang sabi ng isang Abu Sayyaf, medyo nainip na siya. Hanggang kailan yan matapos? Ang sabi ng Blind Pastor, hanggang alas 4 ng madaling araw. Ang sabi ng Abu Sayyaf, pagdating ng alas 4 ng madaling araw, magdanak na ng dugo. Ang mga Abu Sayyaf, hindi yan nagbibiro. Mayroon ng timbre sa lahat ng mga opisyalis ng Abu Sayyaf, uubusin kami, papatayin na kami. Ngunit pagdating ng alas 4 ng madaling araw, tuloy-tuloy ang aming pagpupuri simula gabi hanggang umaga.
tuloy-tuloy ang kantahan. Pagdating ng alas 4 ng madaling araw, biglang tumayo ang beloved pastor at sumigaw, "Victory in Jesus' name!" Hallelujah. Hallelujah. Lahat kayong mga busayap, hindi ako natatakot sa inyo. Ang mga busayap kumuha ng mga armas at pinaputok na akala mo bagong taon. Akala mo New Year na. May mga sunod-sunod na putok, malalaki. Kinapkap kong aking katawan, akala ko'y may sugat. Ngunit sa himala ng Panginoon, lahat kami, kompleto, walang sugat, walang tama ng bala. Glory to God. Hallelujah. Hanggang inabot kami ng magliliwanag. May 5 warrior, mahabang baril. Sinigawan ng lead pastor, kayong lahat magsisi kayo. Sa inis ng 5 warrior na pusayap, kinasa ang kanilang mga mahabang baril. Tinutok sa blade pastor, sabay kalabit, sabay rebuke kami, sabay-sabay. Be frozen in Jesus' name. Mga baril, hindi puputok in Jesus' name. Ang beloved pastor lalong lumapit pa. Dahil ang bahay na walang dingding, nandun siya sa baba. Nilapitan at pinag-rebuke. Be frozen in Jesus' name. Be frozen, be frozen. Mga baril, hindi puputok. Sa himala ng Panginoon. Hallelujah. Patunay man mahal ng beloved pastor dito, man of God, prophet of God, na kung hindi siya propeta ng Diyos, ang 5 abusab na yan na may mahabang armas, puputok at puputok ang kanilang baril. Kinalabit nila sa taas, sabay-sabay na pumutok, umatras sila. Nakita ng aming mga mata. Ang isang musyap kumuha ng 45, sinintro sa noo ng lead pastor. Ganon din ang nangyari. Nirebuke namin lahat. Beloved pastor, nag-rebuke. Ang 45 hindi puputok sa pangalan ni Jesus. Be frozen. Ang 45 hindi makalabit. Ang ngipin ng gunner nakadikit sa galit. Pagkalabit sa taas, pumutok. Umalis yung may hawak ng 45. Nagsiatrasan. Kumuha ng Chris, ang isang musyap, tagpasin ang aming kasama na si Brother Alvin. Ang beloved pastor, sinalubong ang tao. Abu Sayyaf may hawak na itak. Sinalubong, nirebuke, be frozen in Jesus' name. Ang itak, initak sa haligi. Nakita namin, sabay taripas ang Abu Sayyaf, tumak. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon ang kapangyarihan ng Diyos dito. Ganon ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Right. Hallelujah. Hindi yan nagtapos. Inabot kami ng no man's land, September 15. Gira na. Lahat ng mga hostage na palaya na. Ang sabi ni Commander Robot, sumulat siya, kung makita nyo dyan sa invitation, may pag-asang mapalaya lahat ng European hostages. Sa prayer and fasting ng Jesus Miracle Crusade, headed by Evangelist Almeida. Pinirmahan nila yan. Pagdating ng September 15, lahat ng mga hostage yan, ubos na yan, napalaya na sa pamagitan ng prayer and fasting Hallelujah. ng Hallelujah. Jesus. Ang kapalit, no man's land, at kami nandoon na sandwich. Ngunit sa himala ng Panginoon, pinaulanan kami ng bomba, tura-tura, double body, helicopter. Simula sa umaga, may 50 caliber, mayroon pang bomba. Ngunit sa himala ng Panginoon, walang isa sa amin na tinamaan. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Noong kami pauwi na, nasalubong namin yung mga sundalo. Noong nakita ko yung mga sundalo dahil kami pauwi, may pinupukpok silang bangka, sinilip ko. Nakita ko yung mga sundalo lahat nakatutok sa akin. Ang sabi ko, kasama ko si beloved Evangelist Almeida, taga Miracle Crusade ako. Huwag kayong magpaputok. Pinaputokan ako ng sundalo ng dalawang bisis, si himala ng Panginoon, hindi pa rin ako tinamaan. Hallelujah. Ganon ang Diyos natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Isingit ko lang, 2019, na kuryente pa ako ng 34,500 volts.
sa rooftop ng aming tinitirahan na bahay. Nasunog ang aking mga palad, lumusot ang kuryente sa aking talampakan. Nung tinanong ko ang lineman, wire pala yun, doon sa Dasmariñas, 34,500 volts na kuryente, dumaloy sa aking katawan, ako'y buhay. Praise the Lord. Amen! Hallelujah! Glory to God. Glory to Jesus. Lahat ng pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay para lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.